sir, you cannot blame me. Will you blame me kung gagamit ako ng ganung salita? Kayo po may kagagawa nito para kayo po'y pagdududahan na. Kasi po kung malinis kayo na ahensya, hindi kayo makatikim ng ganitong salita. Mas masakit nga po yung natatamo ng taong bayan dito. Yung sa akin, salita lang. Di ba? Anong ginawa nyo sa taong bayan? Sinugatan nyo po sila. Di ba? Sinugatan nyo po yung kaban ng bayan. Dilas-las nyo po. Yes, hindi sir. mo kayo ng inyo pong ahensya. Kasi nakikita ko dito yung kakulangan, yung mga lapses sa diyan po sa inyo sa NIA na maaring hindi po gumagawa ng tamang trabaho ang inyong mga tauhan. Mr. Senator, maliwanag po dito na kaya hindi niya natatapos yung project ay dahil kulang po siya sa equipment. Kung ako po ang contractor, ay alam ko naman na may window of construction ka, dapat magdagdag ka ng shifting. Kasi Sir, ang sabi po ni Sulaek when he was here during the Blue Ribbon Committee hearing, ang problema ay yung kanal at inadmit nyo ngayon dito. no, Kanal. sir. Sinabi po niya ni Sulaek, the canal use ang problema. Mr. Senator, totoo pong ginagamit mga farmers natin yung mga kanal during po ng kanilang pagtatanim ng palay. Pero kaya po kami nag-implement ng construction time pagtapos po nilang magtanim. So dapat pagtapos magtanim ng farmer, maglagay ka na ng maraming equipment, magtatlong shifting ka na. Kasi titignan mo po kung paano matatapos. Kung kulang ba, dagdagan mo pa ng equipment. Pero lumalabas po sa report ng NIA, wala po siyang equipment, sir. Hindi na ho kasalanan ng NIA po yun, sir. So lumilitaw, wala siyang kakayahan. Kulang siya sa equipment. Sa equipment. Pero ito po kasi. Sandali lang. Yes, sir. Okay. So, wala siyang kakayahan, kulang siya sa equipment, kaya nagkaroon ng problema. Then, kung kulang siya sa equipment at wala siyang kakayahan, bakit siya nanalo sa bidding? Mr. Senator, pwede ko po bang, kasi hindi ko masyadong familiar dun sa project, pwede ko bang. Hindi, sir. Hindi, ito, general question to eh. Sige, sir. Inadmit mo na. Kaya nga, tinutumbok ko talaga na may problema ang kontraktor. Dito nahuli na kayo. Kulang sa equipment. Galing na po sa inyo yan bilang the administrator of NIA. Kulang sa equipment. Diba? Walang kakayahan. So kung walang kakayahan ang kontraktor at kulang sa equipment, bakit siya nanalo sa bidding? Kasi po, inilagay niya sa kanyang, babasahin ko po ulit. No, wag projects- na, sir, wag niyo nang babasahin. Sige. Inilagay po Okay. niya sa kanyang bid, sa bid po, na meron siyang mga equipment. Exactly. Pero dapat you are doing due diligence. Nag-iimbestiga po kayo. Yes, pag-inspect po. Tinitingnan niyo po yung kanilang experience. Bago po sila nakipagkontrata sa inyo, ilan na ho ba yung mga projects na nagawa nila? Kumusta na yung mga projects na ginawa nila? As much as possible, pupunta pa kayo doon mga tao ninyo, pupuntahan yung kampanya nila, tatanungin, okay, itong projects na ito, worth ganito, can we see your equipments? How many equipments do you have? Pakihilera nga yung mga kagamitan na dyan. Kasi if I were in your situation, I would have done it. Tama po yan, sir. Did you do that? Did your people do that? I'm sure, sir, hindi award po ng NIA yan nang hindi sila nagsagawa ng post-qualification. Kaya nga, so exactly. Pero ang sinasabi ninyo, kulang sila sa equipment. Now, hindi nagtutugma po, Mr. Administrator, sinasabi mo, hindi award ng NIA yan kung hindi nila nakita, kung nakita nila kulang sila sa equipment. Ikaw naman mismo nagsabi, kulang sila sa equipment, kaya sila terminate yung contract nila. Mr. Chair, sinabihan po ako ng attorney namin na ito po pala ay ongoing case. Anong pwede? I'm sorry, Mr. Senator. Good morning po to the honorable senators. As I've mentioned during our last Senate hearing po, this case is pending before the Court of Appeals. So baka ma-subjudice po ang aming. May lawyer kami rito. And we are already discussing the merits of our case, which is still pending. Correct. The agency. Correct. There is nothing wrong with discussing the merits of your case because that is actually contained in your pleadings before the court. What's the problem? What is our problem? Gagamitin pa natin ng cases. Sometimes there will be friendly cases to be filed para hindi natin maimbestigahan. There is nothing wrong. You defend your position before this committee just as you're defending your position before the court. What's the issue? Thank you, Mr. Senator. Wala daw subjudice sa Senate hearing. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Coco. So, sir, pakisagot. Ulitin kong tanong para makahinga-hinga ka ng konti. Yes. Tinerminate niyo po yung contract ni Green Asia dahil nakita niyo po kulang siya sa equipment. Wala siyang kakayahan. Yung sabi niyo po kanina, that came from you, not from me. And then,
later on, sabi mo, hindi naman siya mabibigyan ng kontrata kung hindi nakita ng mga tao nyo na meron siyang sapat na equipment at meron siyang sapat na kakayahan. So, contradiction po yun, yung two statements niyo. Mr. Chair, hindi po yung contradiction kasi pwede mo kasing i-declare yung mga equipments mo during the bidding and at the post-qualification, pwede mo ring ipakita yon. Pero sa actual po na implementation ng project, hindi mo naman siya gagamitin lahat. Ito po ang naging case dito, sir. Nagsabi siya na may equipment siya, in-inspect ng NIA, nandoon, nung actual implementation ng project, hindi naman po niya i-finil yung equipment niya na inilagay niya doon sa kanyang bid. Precisely, that's the reason dun sa Blue Ribbon Committee, I wanted to talk to that person and those people na para pumunta rito. Dahil meron silang dahilan kung bakit silang didemanda, di ba? They will not file a case against you. Hindi sila maglalakas loob na babanggain yung gobyerno. Gobyerno kayo eh, di ba? Kung talagang wala silang nakitang problema. Why not ask those who were in the NIA during that time to answer? Yun po yung hinihingi ko kanina, ma'am, kay Senator. Kasi nagpe-present po yung isang NIA employee namin na Kaya tinatanong ko kayo, sino ba dito ang naandyan sa NIA before the previous administration para meron tayong historical point of view. Kasi kung ikaw ang mag-explain, hindi naman ikaw ang nag-implement, kaya ang gulo, 'di ba? O, ba't hindi mo pag-explaining kung sino na andyan nung i-implement tong case na itong budget na to? Kailan ba to ginawa? Kailan ba to ginawa? Wait lang po, ma'am. Hindi ko familiar sa Anong story. year yan in-implement? 2018 daw po, ma'am. 2018. 18, ma'am. Sorry. Sino ang senior dito na naandyan pa noong 2018? Oh, lumapit ka dito at ikaw ang mag-explain kasi napakahirap i-explain yung something na wala ka naman nung mangyari yon, 'di ba? Okay. Sige, you answer the questions. Good morning po, Madam Chair. Noong time po kasi ng Kasiknam project po yon, ay yun po yung request ng mga magsasaka na i-line po yung main canal and lateral C. But then po, natupad naman po, na ibigay po sa contractor na kay Greenasia nga po. Nang implementation na po, na time na po na magla-lining, may mga pagkakataon po na si contractor ay hindi po siya available pagka wala na kaming water delivery. Pero ang nakita po kasi accomplishment po niya doon sa lining ay putol-putol po. Meron po siyang sa slope ay kukumpletuhin po niya, pero but then po ay naipagpatuloy naman po niya. Kaya lang po doon po sa tao na hawak niya ay medyo kinakapos po siya. Pero but then po, na-monitor naman po sa kanya, hindi naman po nagkulang ang Division 4 po ang nag-handle niya. Na, sir, baka po pwede dagdagan nating tao para po maipagpatuloy natin yung ating pagpapatubig. Pagka time na po namin ng water delivery, ay nai-stop na po siya. Kaya ay yun naman po ang ating pong tungkulin ay magpatubig. Kaya po medyo talagang magkakaroon po siya ng lapses po doon kasi po pagka time niya ay hindi po niyo na ibibigay yung oras para sa ano. So yan po yung reason. Kasi nga, Madam Chair, doon sa Blue Ribbon investigation, napakarami po mga projects hindi completed, bayad na, at tinakasan ng contractor o tinerminate dahil sa kapalpakan ng contractor. Dapat may mga na-blacklist na. Ang nangyari, nakakahiya eh. Imbis na kayo magdidemanda sa mga kontrakto na hinayupak ng mga kontrakto na ito, kayo pang dinidemanda. Di ba nakakahiya yun? Di ba? And hindi naman siguro magdidemanda itong mga kontraktor, maglalakas loob na ididemanda kayo, taga-gobyerno kayo, babanggain nila yung gobyerno with all the resources of the government at didemanda kayo. Siguro talagang meron silang dahilan at meron silang nakita doon the reason kung bakit na-terminate ng unjustifiable yung pagdeterminate. Kaya nga sa Blue Ribbon, para hindi na mapaiksi na tayo dito, magkaalamanan tayo kung sino sasabi sa inyo yung totoo. So, yung reply niyo po sa COA, bigyan niyo po kami noon Yes, sir. para makagawa po kami ng counter-checking. Yes, sir. Kung in fact, hindi po yung patsamba-tsamba lang yung mga nilagay niyo doon. Of course not, Sir, Mr. Senator. Lahat naman ng AOM. Sinasabi ko lang. Kaya ako gagawa ng checking. Of course, Yes, sir. hindi ka gagawa noon. Pero sa akin, I want to make sure na hindi patsamba-tsamba lang.
Yes, sir. Yun yung ginagamit kong term. Kasi marami na kayong, sir, you cannot blame me. Will you blame me kung gagamit ako ng ganong salita? Kayo po may kagagawa nito para kayo po'y pagdududahan na. Kasi po kung malinis kayo na ahensya, hindi kayo makatikim ng ganitong salita. Mas masakit nga po yung natatamo ng taong bayan dito. Yung sa akin, salita lang. Di ba? Anong ginawa nyo sa taong bayan? Sinugatan nyo po sila. Di ba? Sinugatan nyo po yung kaban ng bayan. Dilaslas nyo po. Yes, Hindi sir. man kayo, yung inyo pong ahensya.